Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Walastik nga naman, ang kapal ng mukha. Hausyaw na towing company sa Makati, ang lakas managa, silipin sa Kilos Pronto. O mga Alex, Nika, na biktima daw kayo ng mga tulisan sa lansangan. Nako, marami dyan. Alam niyo ba kung anong tulisan sa lansangan? Ano yun? Ito yung mga towing company na inaagaw na lang ang inyo mga sasakyan. Dalawang beses. Di ba? Ito mga towing company na to, kumukuha lang ng lisensya to sa MMDA pero nasa ilalim ng lokal na pamahalaan. Paano pag sa lokal na pamahalaan, hindi nyo alam kung sino itong mga potok sa buho na to at nagkakalat pagkatapos bogus pala at maraming pinagagawa, sila nagsisilbing para mga dumi sa lansangan, mabaho pa sa dumi ng baboy. Panoorin kung paano. Ito, papakita namin sa inyo. Uri ng isang bogus sa Makati pa naman. Sus, Ginoo. Panoorin. Makati. Sa reklamong ipinadala ni alias Eddie sa Kilos Pronto Facebook page, ibinunyag niya ang iligal na kalakaran ng isang towing company sa Makati City, ang South Metro Manila Towing Incorporated o SMTI. Hinatak ng SMTI ang kanyang sasakyan nang minsan siyang masiraan. Pero nang tutubusin na niya ito, laking gulat ni Eddie nang bumandera sa kanya ang halaga ng kanyang babayaran, 10,000 piso. Nag-imbestiga si Eddie. Bago magpaluwal ng naturang halaga, kinalkal niya muna ang record ng SMMTI sa Makati Public Safety Authority o MAPSA. Wala itong lisensya. Kilos Pronto, nagmanman ang KP team. So, saan dito yung office ng South Metro? Sa wala pa mga tao dyan. Nasaan? Oh, parang nasa traffic bureau po. Pinaata ko yata involved accident to. Sa apat na operator, sila lang po yung mga pwedeng kumuha ng mga involved accident. Tumambad sa aming kamera ang tagpi-tagping plywood na nagsisilbi nilang opisina. Maging ang kanilang impounding area, hausyaw ang itsura. Sa tanggapan ng Metro Manila Development Authority o MMDA, ang SMMTI hindi rin accredited. Base dito sa aming listahan, we have 37 towing companies. Wala ho ang sinasabi mong kumpanya dito sa mga towing company na accredited ng MMDA. Ang ginagawa nilang paghatak sa mga sasakyan, kung hindi sila rehistrado at hindi sila authorized, it is considered as carnapping. Ang paniningil ng 10,000 piso bilang pantubos sa na-impound na sasakyan ni Eddie, illegal at wala sa standard towing rate. Hindi sila sumusunod sa tamang rates ng towing fees. Ang masama pa dyan, hindi mo alam kung saan ka dadalhin kasi wala silang fixed na area kung saan dapat dalhin yung mga nasisirang sasakyan na hinahatak nila. South Metro Manila Towing Incorporated, itigil nyo na ang illegal nyong kalakaran. Markado kayo sa Kilos Pronto. Magtataka kayo mga ka-KP, Alex at Nika. Hindi ito pwedeng mag-exist o manatili ng ganyang klaseng estilo kung wala itong padrino. Oo, lakas ng loob eh. Kasi hindi sila kinikilala ng Makati, lalong hindi sila kinikilala ng MMDA. Kaya kung kayo ho'y nabibiktima ng kapareho ng ganitong klase mga tulisan sa lansangan, wala ho kayong dapat gawin, lumapit na ho kayo sa amin sa Kilos Pronto. Ngayon, alam ko, itong ganitong klaseng gawain kahit na ho sa MMDA. Ang MMDA lito ho rito. Kasi kami, kung nakikinig kayo dyan sa South Metro Manila Towing Incorporated, SMMTI, mga putok sa buho kayong tulisan kayo. Para kayong mga dumi sa lansangan ng mga nagkalat dumi ng baboy.
masahol dito, baboy ang opisina. Yan ba yung opisina? Opisina pala yun? Yung iba na-tow na dyan, nakotongan nila, mabuti na lang. Meron akong mabait na magaling na tao na pangalan, Burns. Oo. Eto na, si Burns ba? Si Mike. Oo. Si Mike. Mike Pasaway. Nakita to, Lex. So, iisang either pag nanatili yung ganitong klaseng modo sa isang lokal na pamahalaan, either sabihin may padrino to. Gano'ng katagal na kaya yun? Di ba nabanggit ko na sa inyo nung previous episodes natin dito sa Kilos Pronto na ang MMDA po ay humihingi pa at nangihikayat pa sila ng karagdagang mga towing services. Dahil kulang nga daw ho, paano nila lilinisin po yung mga kalye na nakaparada ho yung mga bulok na sasakyan. Paano nila gagawin yan? Kaya nangihikayat to silang ng another group of services ng mga towing services. Ben, pero ngayon, itong mga iba, dahil nga may sinasandalan sila, mga padrino, kaya ginagawa nila yan. Wala ka rin magagawa, Ben. Parang negosyo rin. Supply and demand. Yes. May supply, may demand. Kaya kulang sa supply, hindi ba? Sa tingin siguro nila, pinupunan nila yung kakulangan ng MMDA. Ganun na nga. Kaya lang, ito. Tinatawagan ho natin sa MMDA at alam ho namin. Si GM. Kayo sa South Metro Towing Incorporated at kayo dyan sa Makati City Hall, ay Boss Mayor Jojo, Vice President Binay, o kung sino mayor ng Makati. Yung anak. Pakisilip na lang ho, ma'am. At kung sino dyan sa Makati, siguro kayo sa MAPSA, bisitahin nyo itong putok sa buho. At ito'y makita nyo, madaling hanapin kung kayo'y lalapit sa amin. Sasama kami sa inyo. At pag nakita natin isa-isa yan, pagtatadyakan natin sa lalamunan isa-isa. Hindi kami nagbibiro kasi itong mga ganitong klaseng gawain, hindi kinukonsinti ito kahit sino. I'm sure, maging sa lokal na pamahalaan. Kita mo yung makeshift na opisina nila. Makeshift talaga? Baro-baro? Kayang gibain na kagad yun wala naman siguro, walang building permit siguro ho yan. Wala nga ho silang lisensya para mag-operate bilang isang towing services na yan. Kaya hindi pa tapos na riyan. Makinig kayo. SMMTI! Nandito na kayo, nabitag na kayo sa amin. Dismantle nyo na yan kasi pag kami nakapunta riyan, ako na mismo maiipot kayo sa inyong mga saluwal. Believe me, sa ayon sa gusto.